Okay. Meron tayo ditong Brutfuner o kung ano man tawag nila dito. Hindi malinaw. Kasi iba-iba eh. Iba-iba yung nakikita kong tawag nila dito. Yung mga nag-review. So, ito, meron tayo ngayon dito, 72 pieces. Na-intriga tayo kasi yun ang sabi nila na maganda daw yung review. Pero hindi natin malalaman kung hindi talaga natin tayo yung makaka-experience nung sinasabi nilang ganda na yan. Okay? Kung minsan naman, makakarinig tayo sa iba, Brutfuner. Sino ba naman nung makakaalam? E di, mga China boy din. Sa kanila galing to eh. So, buksan na natin. So, ito, cardboard. Na manipis. Iba't ibang lingwahe. Kasi nga, kalat na. Iba't iba na nag-review niyan. Ano to? Bis na pa ganon? Pa ganon? Tinagilid lang. Ano yan? Magkaibang bansa na ba yan? Hindi ko alam eh. Kayo nga. So, dito, buksan natin. Cardboard. Hard plastic. Ay, hindi. Malambot lang. Tapos, pero at least may lagayan, di ba? Pagbukas mo, ito na ang bubungad sa atin. Pagdating sa body niya, may, ano to, familiar sa akin to eh. May pagka prisma color yung datingan niya sa akin eh. Ayun, kung mapansin mo, number lang, Brutfuner. Kaso, ayun, walang nakalagay na pangalan kung anong kulay niya. Yun lang. Subukan natin ikumpara dito sa ating prisma color. Oh yeah. Napakahusay mo, boy. Ano nga lang, malapit-lapit sa kulay. Ayan, Prisma Color Premier, apple green, nakasulat. Ito sa kanya, Brutfuner lang. Hulaan mo kung anong kulay na yan. Parang ganun. Body wise, halos magkasukat pero mas mataba yung sa main focus tayo. Ayun. Mas mataba yung sa Prisma Color. Okay. Ayan. So, ito hindi pa halos gamit to. Magkasing tangkad lang din. Pero malalaman natin yan once na maswatch na natin tong mga to. Okay? Okay. So, susubukan natin siya kung pwede ba siyang maging alternatibo para dito. Kasi ang presyo nito is, kung di ako nagkakamali, itong set nito is nasa 8,000. Maharlika. Ito, pwede natin itong magamit pag halimbawa practice. Ayan, kasi kung practice mo lang, tapos gagamit ka nito, medyo hindi siya wise. Okay, so game, tara. Vellum board, nakaprint tayo ng ilang boxes yan, 72, para makita natin kung paano yung behavior nitong color pencils na to. So itong papel na to is vellum board. Lagay na lang natin dito kung anong brand. Yan, so Brutfuner. Okay, dito sinimulan ko lang swatch yung color pencils natin. At sa ilalim banda, nilagay ko na lang yung number ng pencil niya kasi wala na tayong ibang makikita sa body. Pinagpatuloy ko lang kung ano yung nakalagay dun sa mismong pagkakaayos niya mula sa box. Yun at yun na rin yung ginawa kong pagkakasunod-sunod niya. Kapansin-pansin na buhay yung pigment niya. Nandyan, nakukuha niya kung ano yung expectation ko sa isang color pencils na from oil. Kasi oil base itong color pencil na sinusubukan natin.
Grabe tong yellow na to. Ang rich ng kulay niya. Pigmented oh. Malambot yung core niya, pero hindi mo pa rin pwedeng ihalin tulad sa isang Prismacolor kasi ibang level na yun eh. Pero ito nakukuha niya kung halimbawa nga malambot na core yung hanap mo, kaya naman niya. Pigmented oh, iba niyang mga kulay, angat din eh. Number 2, 3. Wow. Ano ka? Sunog tayo nakita dito ba? Di bale, matatanggal naman yan. Yung ilang tasa lang yan, wala na yan. May sunog eh. Wink. Malambot men. Malambot siya. Ano to? Bagay ito sa mga mahilig mag-drawing ng anime kasi kakain yung kuhain yung mga ano, yung mga ganyang kulay. Ayan, ganyan. Ganito, yung mga pop na kulay. Kakain niya. Ito talaga kulit. Itong bed na to, may pagkakaiba ba? Camera ko oo, pero paningin ko parang same lang yata. Diba? Ma-orange pa to. Wala eh, walang nakalagay na pangalan ng kulay dun sa may mismong body niya eh. Pero yun nga, kaya niya yung mga gusto mo ng mga kulay na pop talaga. Ayan oh, kaya niya sa murang halaga. Ayan. At syempre, tara, pagpatuloy natin itong pagsaswatch. Pansin ko lang sa ibang kulay niya, lumilitaw yung pagiging patsi-patsi. Hindi naman lahat. Kumbaga, hindi pare-parehas yung consistency ng pencils natin dito. May iba patsi-patsi, iba smooth lang. Pero 10 points pagdating sa tibay ng LED. Hindi ako naputulan dito kahit na dinidiin ko na yung pressure. At pagdating naman sa color selection, paniguradong hindi ka na mabibitin kasi ang dami nilang mga gandang nilagay na kulay dito. Kung may hahanapin ako, siguro kahit mga neon green man lang sana. Pero ito may gold saka silver, kaya panalo na rin. Okay, so ito yung sample swatches natin. Nakuha na natin yung 72 na kulay. Subukan na natin lahat. So pinaka-paborito ko itong number 41 na to, yung yellow. At saka itong 114 na to, itong gold. Kasi kung kuha niya yung pagkaginto na gusto ko eh. Ayan o. Uy, ano ba yan? Puro swatches na lang yung pinapakita mo. Okay, sige. Ganito, subukan natin gumawa ngayon ng isang project gamit itong brute puller na to. Kung talagang worth it ba talaga yung kapangyarihan niya para makabuo ng isang magandang art. Ito, subukan natin itong mga kulay na to. Ayan. Dito, source ng reference natin, Pinterest. Kuha lang tayo ng random picture doon at saka i-remastered natin. Sinimulan ko dito yung background kasi kung makikita niyo, medyo noisy yung background, no? Ang gulo, kaya inuna ko siya hanggat may focus ako. Siya yung pinagtutunan ko ng pansin. Pinagpatuloy ko lang, ayan, hanggang sa matapos ko na ganyan yung kinalabasan. Kung mapapansin nyo, medyo grainy, no? Yung ayan, yung background. Yan, purong ano yan, purong brute toner ang gamit natin dyan. Yan. Dito naman sa tatlo na to, subukan natin gumamit ng ibang pencils, which is yung ating Prismacolor, para sa comparison at makita natin kung dapat ba tayong gumamit ng mahal o mura na pencils na lang, di ba? Para makatipid din tayo. Dito naman tayo sa exciting part. Ito yung pinaka ayoko na gusto ko. Mixed emotion kasi ang sarap niyang tignan, pero pagka may nababakbak na papel, ayun na, nakakawala na sa focus, nakaka-bad trip na. Kaya ito, inunti-unti ko lang
para ayun, walang mapunit tsaka hindi masira yung gawa natin. Sayang naman kasi. Yan. Ito na yung finished product natin ng Broadspooner at saka ng ating Prismacolor. In comparison na lang din. Itong buong background na to, itong buong background na to, ang ginamit ko dyan yung itong Broadspooner natin. Tapos kung mapapansin niyo, pagdating dito sa tatlong mga kalaro ko na to is ano na siya, sobrang smooth na kasi Prismacolor na yung ginamit natin dyan, for comparison purposes lang. Hindi ko na siya binuo ng puro Broadspooner lang kasi dito pa lang pansin ko na medyo grainy. Hindi ko makuha yung black na katulad nung ito, gaya nitong banda sa tawag dyan, muscle cap ba tawag dyan, black na black, tsaka dito yan, maganda yung pagkakakulay. Kung pipilitin ko yung Prisma, baka kung pipilitin ko yung itong Broadspooner para sa tatlo is baka ganito lang din yung kalabasan. Ito actually lahat yan purong Broadspooner. Tapos ito, pati yung mga skin tone nila Prismacolor na yung nagtaguyod sa tatlo na yan. Okay, so pansin nyo naman yung kaibahan, no? Kaya yan, closer look tayo. Kaya hindi niya na fill in lahat ng mga item. Same technique pala yung ginamit ko dito, burnishing technique. Ang pinam-burnish ko lang din is yung mga lighter color ng mga lighter color nila. Lighter color na halimbawa ito yellow na ganyan. Yung pinaka light na color na meron ako sa Prisma, yun yung pinapang-burnish ko. Dito naman kahit anong diin ko talaga is ganyan wala na, hindi ko na makuha yung pinaka-itim na gusto ko. Ito banda dito, medyo gumamit ako ng Prisma dyan, nilagpas ko konti kasi outline ni paring Kobe. Gaya nga ng sinasabi ko kanina, hindi mo talaga pwedeng ipag-kumpara ito dito kasi siyempre consider the price, ibang-iba, napakalayo ng presyo. At syempre naman, pag quality, alam natin hindi mura yan. Okay, so maganda naman yung kanilabasan kahit papaano. Or yung iba siguro mas may ibang technique na ginagamit pagdating dyan sa may particular na color pencil na yan. Yung iba master na siguro yan, hindi natin masabi kasi syempre magkakaiba tayo ng style sa paggawa. So, ang tanong, marirecommend ko ba talaga? Oo naman. Marirecommend to sa mga student, sa mga hobbies, ayan, kung mga, halimbawa, practice lang talaga, ayan, pwede. Hindi ka na manghihinayang na bilhin to. Ito 72 na yung piraso niya. Ito naman, 48 lang. 619. Dati ko pa nabili yan. Ngayon, hindi na natin alam kung magkano presyuhan yan. Check na lang sa Google. Surprisingly, siguro talo lang tong Prismacolor sa tibay nito. Itong isa, yung Broadspooner. Kasi ilang beses ako nabalian dito sa sobrang lambot nga ng core niya. At
Ayun, yun kasi binibili mo, yung lambot ng core niya, tapos yung madali siyang i-blend eh. Pagdating naman dito sa blendability nito, is okay din siya. Kaya niya yung mga blend na ganyan. Kaso lang talaga is yung lambot ang wala. Pero oil base yan, oil base. Maganda na rin naman kasi sinubukan ko magpatong dito ng acrylic kumain. May acrylic dyan, ayun. Focus mo boy. Ayun. Kaya. Tsaka itong maliit na ano natin dito, ayan. Acrylic po na puti yan. Kung ikaw ang tatanungin, bibilin mo ba? Ikaw lang ang makakasagot niyan kasi iba-iba tayo ng preferences. Kung ikaw ay nasa professional level na, for sure, higit pa sa dito yung meron ka. Kung, yun nga, gaya na sinasabi natin, student, hobbies, mga pamangkin ninyo, ayan, palag-palag na to, ubrang-ubra na to. At kung sa puntong ito is nanonood ka pa rin, ako ba, may kasayang ka ba ng oras? Maraming salamat sa panonood. At kung sakaling ikaw ay may plano bumili nito, is sana nakatulong sa pagdidesisyon mo. Sana na-enjoy mo din yung art na ginawa natin gamit itong colored pencils na to. Napatunay na kaya niya makipagsabayan, pero yung mga branded talaga is hindi niya kayang pataubin. So yun lamang po. Maraming salamat again. Peace mga Bob.